Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang tunay talaga na walang lihim na hindi nabubunyag at walang baho na hindi aalingasaw dahil matapos nga ang samut-saring kontrobersiya at mga ebidensya patungkol sa kabulastugang ginagawa ngayon ng Marcos administration, dating House Speaker at pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez tila binasag na ang kaniyang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko patungkol sa korupsyon na nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Marami akong alam tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Romualdez, umiinit ang usapin sa politika matapos kumalat ang video statement ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon at kontrobersiya sa national budget at flood control projects, kung saan tila nagbigay siya ng mas malalim na pahiwatig sa gitna ng kinakaharap na mga aligasyon. Sa isang bahagi ng kaniyang video statement, sinabi niya na marami siyang nalalaman patungkol sa kasalukuyang administrasyon. Lumabas ang pahayag na ito kasabay ng mga ulat na may mga hakbang at Office of the Ombudsman na inendorso ang reklamo sa AMLC at posibleng ma-freeze ang ilang assets ni Romualdez kaugnay ng umano'y money laundering. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panuurin pa natin ang full video. Mga kababayan, naku po, matagal na nanahimik po itong si Speaker Romualdez. Pero ngayon, basag na ang katahimikan niya. Naku, sa isang matinding pahayag, diretsa niyang itinanggi ang mga paratang ng korupsyon. At sinabi na ginagamit lang daw siya bilang political scapegoat. Uy, parang narinig ko na ito kay yung sa katropa niya. Habang ang tunay na dapat managot ay posibleng nakatago sa likod ng budget process at implementation ng proyekto na mga ghost. Hindi lang ghost flood control as in ghost project Pero ang mas mabigat na tanong dito, mga kababayan, depensa lang ba ito ng isang politikong naiipit, nalulunod at nagigipit na? O ito'y simula ng laglagan ng mga kasangkot dito sa iskandalong ito? Dahil sa kanyang pahayag, may mga pangalang lumutang, may mga prosesong kini-question at lalong umiinit ang usapin kung sino ba talaga ang may pananagutan. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo dahil hihimay-himay natin kung depensa ba ito na may laman o isang malaking palabas para malihis ang sisi. Naku po. At mamaya, impeachment na. Siyempre, maglalabas na naman sila ng mga diversion dahil nga unti-unti na hong naglalaglagan at unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Alam nyo, ano ang motibo ni Romualdez? Yan po ay ating pag-uusapan din dahil mas importante yan kesa doon sa kanyang sinabi lang. Dahil yung kanyang mga sinabi ay tila merong laman, di ba? Tila merong laman po yung kanyang sinabi na eto na nga ho, atin pong ipi-play, papakinggan natin at ito po ay may caption na Tagalog o Pilipino. Bakit? Para mas maunawaan natin kasi masyadong shala si Romualdez at English ang kanyang buong pahayag. Pero sa pamamagitan ng social media at ng mga AI, atin po itong itinagalog yung caption para mas maunawaan natin yung bigat nung at kahulugan nung kanyang tunay na pinapahiwatig. Okay? Ito ho, pakinggan po natin ito. Pasok. Tamba, pasok. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. Gayo? I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. More noise lang daw? Ingay lang daw yung mga nagre-reklamo? Ulul. Ay, sorry naman. Dahil daw masyado ng divisive. Hindi ho divisive. Lahat ho kami galit dyan. Nagkakaisa po kaming galit kami dyan sa lintik na korupsyon na yan. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself.
So, ibig mo ba sabihin dahil sa pag-submit mo nun sa ICI, hindi na totoo yung mga lumalabas ngayon? Nilalaglag mo ba si Marcos yung gumawa ng ICI? But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Parang di ka naman silent. Nagsasalita yung mga vlogger mo. Ang ingay ng mga hayop mong vlogger eh. Hindi ka nga nagsasalita pero ang ingay naman ng mga yun. Nagtatanggol ka. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will- Sabi mo yan ha? Hindi, sabi mo yan, hindi ka na magiging tahimik ha. You will no longer be, hindi ka na keep quiet ka na ha. Sabi mo ha, hindi ka na magpapatuloy na maging tahimik. Dadaldal ka na ha. O ilaglag mo na, baka naman pautot mo lang to dahil di ka pinayagang umalis. Mamaya kikwento natin yan. Hindi ko kasi sa pinayagang umalis eh. Kaya yan, naglalaglag na siya ng kung sino-sino. Wala ka pala, spoil brat ka rin pa din, parang si BBM eh. Hindi ka lang pinagbakasyon eh. Sasalta ka na. face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Weh! Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. Weh! From the start of this Ay, bakit mo binabasa? Ang kinakausap mo yung teleprompter mo, hindi kami. controversy, I've been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. Weh? I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Weh! And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So dito, parang sinasabi niya, hindi yung Kamara, which is yung kanyang pinamumunuan, ay hindi lang naman yun ang nagdidesisyon pagdating sa budget. Sinasabi niya, ang mas matindi dyan, yung nag-i-implement, yung nagbibigay ng yung papaano yung pinatutupad yung proyekto, yung papaano yung ine-execute yung implementation ng GAA, yung General Appropriation Act, which is yun yung budget. Pag sinabi mong GAA, yun yung pinirmahan na ng Pangulo na budget. No? Sabi niya, sinasagawa ang procurement ng mga project, yung mga nagdidesisyon sa kung sino bang pipiliing kontraktor. Hindi naman daw Kamara yun, yan daw ay executive branch. Oh. Kung saan nilalabas ang pondo, hindi rin naman daw nanggagaling sa Kamara, sa executive branch din daw. At kung saan substandard ang project ay ipinapasa bilang lehitimo. Ito'y ghost project o pinamumukhang totoo, which is DPWH yun, sa ilalim din daw ng executive yun. Dito ayaw niya pantumbukin na si Marcos ang may kasalanan eh. Sa totoo lang. Dito, kaya nga sabi nung iba, marami nagsasabi na itong kanyang pahayag na ito ay nagpaparinig na siya. Nagpaparinig na siya dito kay Marcos na wag niyo akong tuluyang ilaglag. At kung hindi, papangalanan ko kayo. Pero ngayon, hindi muna. Pipitikin ko lang muna kayo. Pero dahil tila ako ang direksyon, dati kasi ang nangyari, nilaglag si Zaldico eh. Si Zaldico yung kanilang ginamit dahil siya yung chairperson ng appropriation committee sa Kamara. Siya yung ginamit, tapos nilaglag. This time, mukhang dahil nga doon sa napapabalitang mapapauwi na si Zaldico, tila siya naman ang ilalaglag. So dito, mukhang nagpaparinig na siya. Hoy, bakit ayaw niyo akong palabasin ng ibang bansa? Ilalaglag niyo ako? Sige, ito, sinasabi ko na. Sino ba nag-i-implement? Kanino ba nanggagaling ang project? Sino ba nag-a-approve ng mga kontraktor? Di ba kayo? Ito, kita mo dito? Pinipitik na niya Malacanang. Pinipitik niya na yung kanyang pinsan, pero hindi niya pa tuluyang pinangalanan. Bakit kanyo? Para medyo pwede pa mag-U-turn. Depende yan sa magiging kasunduan natin. Subukan niyo ako ilaglag. Subukan niyo ako hindi pa alisin. Papangalanan ko kayo. Tingnan natin ang tapang nito tsaka ni Rimulya. Dapat sila pitikan ng itlog eh. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. Yon. The budget does not begin in the House. It begins in the executive.
Ayan, no? Ang linaw na niyan. Nagsisimula sa executive at hindi lang isang tao. So, ibig sabihin, hindi lang ako. Oh, pero dito, huli siya sa sarili niyang bibig eh. Huli siya sa sarili niyang bibig na kung saan sinasabi na niya na, oo, kasama kami, pero hindi lang kami. At sa inyo nagsimula yan. So, eto yun eh. Fact that the budget, yung GAA noon at itong mga nakaraan, corrupt. Sabihin, matindi ang korupsyon. Pero kung isisisi nyo sa akin, hindi pwedeng ganun. Hindi lang ako. Dito nga hindi niya tinatanggi na kasama siya. Hindi niya tinatanggi. Basta sinasabi lang niya, hindi lang ako. Pati kayo. Diba? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. Yeah. And it is certainly not the Speaker alone. It is a Alam mo, pareho sila ng karakas ni Zaldico no? Pareho sila ng karakas ni Zaldico. Ito rin yung sinabi ni Zaldico Lahat sila nakinabang, nag-deliver ako kay Bongbong, nag-deliver ako kay ganito, kay Romualdez, pero ako wala akong kinuha. Pareho talaga dito mo malalaman na magkaibigan talaga itong dalawang to Pareho silang lumulusot doon sa issue. Naglaglagan na sila isa't isa. Alam mo galawan ng mga kartel to Nanonood kasi ako ng kartel na napalabas yung cleaning lady. Galawan to ng mga kartel yung naglalaglagan na sila pagka nagkakabukingan na, di ba? Eto, naglalaglagan na Naalala nyo yung naglaglagan yung dalawa, yung magkapatid? Tama-tama talaga yung palabas na yun ngayon Kasi naglaglagan na itong dalawang bugok na to Di ba si Romualdez at saka si Zaldico, may mga picture pa sila nagtatawa na busog na busog tayo. Busog na busog tayo. Tapos ngayon, turuan na sila. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, alam mo, ganda ng, ito ko lang to Naiisip ko lamang ito, at napagtatanto ko, inisip ko na mabuti ito. Sabi ko, Diyos talaga, may paraan siya May paraan talaga siya para ilabas ang tunay na pangyayari. Ito, nangyari to. Huwag niyong kakalimutan, unang nagtanong nito, istasyon ng SMNI. Si Ka Eric at saka si Loren Badoy, di ba? At dahil doon, pinakulog yung dalawa. Inusig. Tapos noon, sinampahan si Pastor Kibuloy. Ginipit yung SMNI. Tinanggal yung kanilang prangkisa. Hindi tinanggal sinuspinde. Di ba? So, ibig sabihin, nung unang-unang pinuna natin, remember, yung pagpuna na yun, pinuna nila Ka Eric, yung budget nito ni Romualdez, yung travel expenses nitong si Romualdez. After nun, sunod-sunod na pag-uusig sa mga host at sa buong istasyon at lalo na sa pinuno ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Di ba? Kita ninyo di ba? Yung pag-uusig na yun. Tapos, eventually, nagsalita na yung mga iba't ibang mga congressman na may problema sa GAA. Lahat yan, sumunod-sunod na. Tapos natatawa nga ako kasi ngayon, akala natin wala nang mangyayari dahil naglabasan na. Naglabasan na si Libiste. Nilalabas niya na yung mga text, nilalabas na ni Atty. Baligod yung mga ex-Marines, di ba? Naglabasan na, walang nangyayari. Parang walang nangyayari, di ba? Pero sabi nga, God moves in a mysterious way. Dito, yung kanilang sariling pagiging greedy, yung kanilang sariling ugali, yun ang nagpapabagsak sa kanila. Hindi cause ng external factor. Mismong sila naglaglagan. Nilaglag nila ang isa't isa. So dito makikita mo talaga, wow, iba talaga kumilos ang Diyos para ilabas niya yung baho ng mga tao, yung kanilang kasalanan. Ito yun, Mantakin mo, una nilang ginipit si Zaldico. Di ba remember rin yung sinabi ni Zaldico? Nung una sabi, lumabas ka muna ng ibang bansa para tumahimik muna, tapos we will parang do everything para maayos ito, ganyan-ganyan. Di ba? Para bang tinanggalan nila ng kalayaan nito si Zaldico mabuhay dito sa Pilipinas So ganun ang ginawa. Tapos eventually, nakikita niya, siya ang same word na ginamit, scapegoat. Siya ang nagiging scapegoat nito. Itong mga pangyayari na ito. Diba? Tapos nilinis niya yung sarili niya, sinabi niyang wala siyang natatanggap. Wala siyang kinuha. Lahat daw ipinasa lang niya doon sa mga boss niya. Si Romualdez at saka si BBM. Diba? Nakita niya kasi nilalaglag siya. Ito, this time naman, si Romualdez ang nilalaglag.
tila ayaw na siyang paalisin. Tila, di ba, nung isang araw lang, dinimanda ni Ombudsman na Remulla itong si Romualdez at saka si Chis Escudero. So, siguro, napiko nito si Romualdez. Andali, bakit kasama ako dyan? Usapan lang natin, si ano lang ang iano natin idadivert natin yung issue, si Chis Escudero lang gagamitin natin Kasi pansinin ninyo si Chis Escudero, ilang beses na siyang inakusahan, hindi siya nagsalita. Alam niyo kung bakit? Confident siya Wala naman kayong ebidensya Halatang diversion. Ginagamit niyo lang ako Once lang siya nagsalita at binanggit niya to si Romualdez. Di ba? At noon pa yon, walang banta sa kanya yun Ibig sabihin, walang demanda, wala lahat. Pero sinabi niya na si Romualdez ito. At saka, siya yung pangalang hindi mo pwedeng banggitin. Pero ito, remember, this time, unti-unti nang nilalaglag si Romualdez. Same din word na ginamit niya. Ako'y isang scapegoat. Bakit ba laging goat ang ginagamit niya? Mahilig ba kayo sa damo? Ako ang scapegoat ngayon. Di ba? Tapos ang pinuntira niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Pero eto, makikita mo may pattern. Anong pattern? Attorney Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Naalala ninyo? Nagkaroon ng iskandalo nun tungkol sa asukal. Ano ginawa nila? Inilaglag nila si Attorney Rodriguez. Kung ano binintang nila doon kay Attorney Vic. Diba? Siya ang nilaglag ni Marcos. Mantakin mo, ito hindi masasabing best friend, pero ito yung ganun ni Marcos. Nung walang sumasama kay Marcos, ito lang si Attorney Vic ang nag-stick sa kanya. Tapos, nilaglag niya. Pattern. VP Sara Duterte. Nung napapraning na siya, ewan ko kung bakit siya napapraning. Mga bading. Di ba totoo nung napapraning na siya na kesyo papalitan, kesyo may plano. Ano ginawa niya? Nilaglag din niya. Ngayon, etong nagkakabukingan na dito sa flood control, nilaglag din niya si Zaldico. Ngayon, eto naman si Romualdez, nilaglag din niya. So kung nilalaglag mo ang mga kasamahan mo, hindi ba malaki ang porsyento o possibility na ikaw talaga ang mastermind, Bongbong Marcos? Dahil nilalaglag mo na isa-isa lahat para hindi ka maturo. Bakit ganun? Actually, dito may punto si Romualdez sa part na ito. Sa'yo nagsimula, ikaw ang yung executive lahat ng diskarte. Kami, nag-a-approve lang, but I'm not saying hindi sangkot dito si Romualdez Ako, masama ka dito. Kaya mo ina-approvean, kaya kayo nagpasok ng mga insertion, kasi nga gusto nyo kumita. Gusto nyo makinabang dun sa matinding korupsyon, dun sa budget. Pero, at the same time, yung presidente mismo ang nag-a-agree. Kasi remember, mismong sa kwento ni Chanco, di ba? Yung nag-uusap-usap daw silang tatlo. Ano pinag-usapan nilang tatlo? Sobra na nyo, bilhin ninyo ng mga kotse, ilang kotse pa ba? Something like that, di ba? Yung dating na parang sobra naman. Ibig sabihin, alam mo na may nangyayaring nakawan. Pero hindi mo pinigilan. Nasobrahan ka lang. Ibig sabihin na ano ka lang, nakita mo na greedy na yung mga tao mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung, naalala nyo nun, nung bata ako, pinapanood ko yung Ten Commandments. Kasi tuwing Holy Week, yan ang palabas dun. Ngayon kasi iba na yung palabas na, yung isa na yung isang yung tungkol naman kay Jesus Pero dati, nung panahon namin, wala pa yung pelikula na tungkol kay Jesus Kaya ang pinalalabas nun lagi, Ten Commandments tuwing Holy Week. Tapos nagtataka ako doon sa part na bakit pa paulit-ulit na lang nagwa-warning si Moises doon sa Pharaoh at yung Pharaoh hindi nakikinig. Pansinin niyo yung Pharaoh hindi nakikinig. Tapos may part doon na binanggit na the Lord hardens the heart of Pharaoh. 'Di ba? Para makumpleto yung plague. Ang lupit noon Sabi ko noon, bakit ganun? Weird Isipin mo mabuti to Sabi ng Lord, hinarden niya yung puso ni Pharaoh. 'Di ba? Naalala niyo noon? Tapos sabi naman niya kay Moises, sabihin mo ito na magbago siya. Kung hindi, may mga darating na plague isa-isa. Pero hinarden naman niya yung heart ni Pharaoh. So ibig sabihin, alam mo 'yon, may purpose ang Lord. Bakit pinayagan niya na mag-harden yung puso ni Pharaoh? Eventually, 'di ba? Pinalabas na talaga yung
yung kanyang bayan, yung Israel, na lumabas na ngayon ng Ehipto. Di ba? At nakita yung may purpose, may plano ang Panginoon, hindi lang doon sa particular na paghihirap ng mga Israelites noon. So ano ibig ko sabihin? Dito, pinayagan ng Lord na maging greedy yung bawat isang nagnanakaw sa kanila. Yung mga dahil sa pagnanakaw na yon, unti-unti silang nabubuking at naglalaglagan at nag-iinggitan. Nakita ninyo? Nag-iinggitan sila eh. Nainggit ako, ganito kinita ng isa, ganito yung kinita. So hindi natin alam, baka may sumusuhol dyan doon sa presidente at sinasabing, dami nang nakuha, dami ng pera, oh. Dapat meron din tayo dyan. And eventually, ang laki na nang nabawa sa budget natin, kaya sumabog na ng todo yung ghost projects. Hindi na nga lang flood control eh. Ghost project eh. Di ba? Sumabog na ng todo to the point na expose na lahat. At ngayon, dahil sa sobrang expose na, kailangan may managot. Kasi kung, tinan nyo to kung sabihin na natin, kasi hindi ko naman mapapagkaila, na kahit ng administrasyon ni Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, at saka nila, mga nakaraan pa, imposibleng walang nakawang nangyayari. Siyempre, meron at meron yan. Pero, maliliit. Ano may simpleng kupit? 5 milyon, 1 milyon, dagdag na patong, imposibleng wala eh. Kasi hindi mo naman mamamonitor yan as a president, yung lahat ng nasa bamang nangyayari. Meron at meron. Pero maliliit lang. Paano ngayon mabubuking? Ito, na talagang tumindi ang korupsyon. Hinayaan lang. Sige, nakaw kayo. Maging greedy kayo nang malantad ang tunay na kulay ninyo. Di ba paulit-ulit ko ang sinasabi sa inyo to? Ang trials, problema sa buhay, yan po ay hindi para sirain ka. Ngunit upang ipakita kung ano ang tunay mong kulay. Kung ano ang tunay mong karakter. Dahil dito, nabigyan sila ng power. Nabigyan sila ng, alam mo yun, na matinding pagpapala. Aba, lumabas ng totoo yung tunay nilang kulay. Ang laki ng binawas to the point nakakalula na bilyon-bilyon. Dahil sa sobrang lula na tayo, sila, tangina nag-iinggitan na. Sila, parang, bakit ganito lang ako? Bakit ganito ako? So pataasan na sila ng kickback. To the point, nalantad tuloy yung katarantaduhan nila sa bayan. At dahil doon, kailangan may makulong. Ang problema, para may makulong, meron kailangang managot. At pinananagot ng taong bayan, si Marcos. Ngayon, si Marcos, kailangan maghanap ng ibang maituturo. Hindi, pansinin niyo yung pattern So naghanap siya na maituturo. Sino tinuro niya? Si Rebilla. Akala niya mananahimik ang taong bayan at makukumbinsi na si Rebilla may kasalanan. Siya ang mastermind. Hindi na nga siya nasa kapangyarihan. Wala na, hindi na siya senador. Sino pa? Si Chis Escudero, Senate President. Akala niya matutuwa ang tao. Hindi natuwa ang taong bayan. Siya pa rin ang itinuturo. So ito, tinuro na si Zaldico. Ngayon, ituturo, mukhang ang direksyon, kay Romualdez na. Si Romualdez, mataas din ang pride. Dahil his heart was hardened. Dahil tumigas na rin ang puso nito ni Romualdez, yumabang na rin dahil, sandali, ako? Ano yun? Hindi pwede. Ilalaglag ko na rin kayo. So because of doon sa pangyayari na yun, naglalaglagan na po sila. Yun po ang nangyayari. Dahil sa tindi ng greed nila, gusto nilang yumaman. Sabi nga, sino ba nagsabi nun? Parang sinabi, ano pa ba gusto ninyo? Ang laki na ng kinuha ninyo, kumukuha pa kayo. Ayan, iyan tuloy nangyayari ngayon. Diba? Sa sobrang greedy nila, nainis na ng todo-todo ang taong bayan, sinisingil na sila. Sino ituturo nila ngayon? Na matinding-matindi. Eto, mukhang ituturo niya na si Marcos. Kasi etong sinasabi niyang si Chis Escudero tsaka si Zaldico, walang naniniwala dyan. Malamang si Zaldico, tauhan mo yan eh. Pero si Chis Escudero, hindi naman niya tauhan si Zaldico. Alatang ginagamit mo lang si Escudero para ilihis sa'yo. Ikaw ang boss ni Zaldico. Don't tell me wala ka sa small committee at wala ka sa BICAM. That's bullshit. Ikaw ang boss nila. Ikaw. Kaya nga 'di ba lagi nga sinasabi 'di ba yung the power of the purse ba yun? Yun ang lagi nila sinasabi kasi kamera talaga ang may hawak diyan. Kayo ang last call. 'Di ba remember? Sinabi pa nga ni Congressman Ungab, blanco yung GAA, blanco. Pinapipirma ninyong blanco. Sino magfi-fill up nun? Sa inyo yun eh. Printing nasa inyo. Wala sa Senado. Lahat nasa inyo, nasa kamera. Tapos sasabihin mo si Escudero?
Para lang, feeling mo, maiinis ang tao, mawawala sa iyo ang turo pag itinuro mo si Escudero. Yun ang purpose mo, Brad. Obvious ka. Collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. Sabi niya, hindi lang daw nangyayari sa Kamara alone. Ibig sabihin, alam mo. Hindi lang sa inyo. Hindi lang kayo. Hindi lang ikaw ang corrupt. Sinasabi mo ngayon, inaamin mo meron talagang pangyayari. Hindi lang ala kayo. So umamin ka, di ba? It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was Uy, may cut yun ah. Prepared dito ha. Matindi ito. systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. So sinasabi niya, hindi siya yung mastermind. Okay, fine. Ako actually, naniniwala naman ako hindi ka yung mastermind eh. Sa implementation eh. At saka kung saan mismo nang gagaling? Kay Marcos. Definitely kay Marcos nang gagaling. Obvious naman eh. Sa dino nagsisimula yung budget proposal? Sa executive, sino pinuno? Si Marcos. Kayo, nag-i-insert lang kayo na sobrang dami. Tapos, sinong pipirma? Si Marcos pa din. So siya talaga ang mastermind. Ikaw, kanang kamay. Yan ang obvious. Huwag natin pagbalibaligtar rin, obvious na obvious yan. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.